Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Tuningan sa Katalina ng Siena ay ating dinarangal ngayon, ginugunita sa kanyang kagbanalan at siyempre sa kanyang buhay pananampalataya upang lahat niyang masaksihan na kagalingang handog na mapagpalang pag-aaruga ng Diyos tulad natin ngayong gaganapin ang banal na misa. Simulan natin sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon Jesucristo, ang dakilang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumairin. Hinuhubog tayo ng Diyos sa tayo nananampalataya at tunay na kumikilala sa inilalandas niya para sa tanan. Nagiging makahulugan at makuli ang buhay sapagkat napapalang ito'y mananatili at tunay na may tugon sa ating mga kahilingan. Kaya upang tayo'y maging marapat na gumanap sa pagdiriwang na ito'y aminin natin ang ating mga pagkukulang, humingi tayo sa Diyos ng kanyang awa at patawad. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos at patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagsasaloob ng pagtitiis ng aming Panginoong Hesukristo sa Santa Catalina ay pinag-alab mo sa iyong pag-ibig at sa masigasig na paglilingkod sa iyong simbahan. Bilang tugon sa kanyang pagdalangin, ang iyong sambayan ay naway laging magalak sa pakikiisa kay Kristo at sa pagpapahayag ng kanyang pagkabuhay bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, lumalago at lumalaganap ang salita ng Diyos. Sina Bernabe at Saulo ay bumalik buhat sa Jerusalem nang maganap na nila ang kanilang tungkulin at isinama si Juan na tinatawag ding Marcos. May mga propeta at mga guro sa simbahan ng Antioquia. Kabilang dito sina Bernabe, Simeon na tinaguriang Negro,
Lucio na taga Cirene, Saulo at Manaen, kababata ng tetrakang si Herodes. Samantalang sila'y nag-aayuno at sumasamba sa Panginoon, sinabi sa kanila ng Espiritu Santo, "Ibukod ninyo sina Bernabe at Saulo. Sila'y hinirang ko para sa tanging gawaing inilaan ko sa kanila." Pagkatapos nilang mag-ayuno at manalangin, ipinatong nila sa dalawa ang kanilang mga kamay at sila'y pinayaon. Kaya't bumaba sa Seleucia sina Bernabe at Saulo, na sinugo ng Espiritu Santo at buhat dooy naglayag patungong Chipre. Nang dumating sila sa Salamina, ipinahayag nila ang salita ng Diyos sa mga sinagoga ng mga Hudyo roon. Kasama nila si Juan Marcos bilang katulong. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. O Diyos, pagpalain kami't kahabagan. Kami, Panginooy, iyong kaawaan, upang sa daigdig mabatid ng lahat ang iyong kaloob at ang pagliligtas. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Naway purihin ka ng mga nilikha, pagkat matuwid kang humatol sa madla. Ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Purihin ka nawa ng lahat ng tao. Purihin ka nila sa lahat ng dako. Ang lahat sa amin iyong pinagpala. Naway igalang ka ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Ang rin. mabuting balita ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong yon, malakas na sinabi ni Jesus, "Ang nananalig sa akin na hindi lamang sa akin nananalig, kundi pati sa nagsugo sa akin. At ang nakakita sa akin ay nakakita sa Kanya. Ako'y naparito bilang ilaw ng sanglibutan upang hindi manatili sa kadiliman ang nananalig sa akin. Humapakinggan nino man ang aking mga salita, ngunit hindi niya tuparin ito, hindi ko siya hahatulan, sapagkat naparito ako hindi upang hatulan ang sanglibutan, kundi upang iligtas ito. May hahatol sa sinumang magtakwil sa akin at hindi tumanggap sa aking mga salita. Ang salitang ipinahayag ko ang hahatol sa kanya sa huling araw. Sapagkat hindi ako nagsalita sa ganang sarili ko lamang, kundi ang Amang nagsugo sa akin, ang siyang nagutos kung ano ang aking sasabihin at ipahahayag. At alam kong ang kanyang utos ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaya't ang ipinasasabi ng Ama ang siya kong sinasabi." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang ating mabuting balita ay karugtong pa rin ng pahayag tungkol sa mabuting pastol
Sa panagsimula ito, sa unti-unting pagkilala sa ating Panginoong Kristo, sa paggamit ng mga karanasan ng mga Hudyo na mayroong mga tupang pinapastulan. Napakarami, ang gaganda at mapuputi ang mga tupang iyon na pinapastulan. At itong mga mabuting balita sa sumusunod na mga pangyayari ay mga malalalim na kahulugan na ang idinadating nito sa mga Hudyo, lalong-lalo na sa mga alagad. Kaya na-develop na, nakita na nila, nailarawan na sa kanilang isipan kung ano yung mistulang karanasan ng mga nagpapastol ng tupa, sumusunod ang mga tupa, at ito na ngayon ang unti-unting lumalalim na paliwanag ng ating Panginoon Kristo sa larangan ng pananampalataya. Ipinasok ni Kristo ang pananalig sa Diyos na napakahalaga upang sa gayon ay kung ano yung kanyang ipapaliwanag na nagsimula sa mga kasaysayan ng mga tupa na sumusunod sa mga pastol. Pero kailangan lamang na ungkatin ng ating Panginoong Kristo ang larangan ng pananampalataya o larangan ng mga mananampalatayang dapat ay kumilala kay Kristo. Upang sabihin, okay, kilalanin si Kristo sa ganang kanyang sarili lamang na talagang kapwa Hudyo, kaibigan, na kalaro nung araw. Eto, magkakasama kami mga Hudyo, nakikinig kami sa kanyang salita. Pero pag sinabing, nananampalataya ba kayo kay Kristo? Sa tuwing nagbumabanggit siya tungkol sa Diyos Ama, tungkol sa kanyang pananampalataya sa Diyos, naniniwala ka ba at sumasampalataya ka ba? Tuwing binabanggit ni Kristo ang tungkol sa kadakilaan ng Ama at ang pagkakasugo sa Kanya, abay, kailangan pananampalataya sapagkat napakahirap unawain ito sapagkat ang kanilang naiisipan ay basta si Kristo kasama natin, Jesus of Nazareth, si Jesus na taga Nazarene. At upang ngayon, Jesus na galing sa Diyos, Jesus na sinugo ng Diyos, Mesyas ng Diyos, kailangan ang sangkap ng pananampalataya na rito ang umiral sa mga tao hanggang sa kasalukuyan, sa malaking katanungan na iniiwan sa ating mabuting balita. Sumasampalataya ba kayo kay Jesus na ngayon ay pinapahayag niya na masinsinan ang tungkol sa Ama? Naniniwala ka ba sa ganitong mga bagay na siya sinugo ng Diyos? Naniniwala ka ba na ang mga salita ng Diyos ay binigyan ng halaga at kahulugan at buhay ng ating Panginoong Jesucristo upang dakilang pananalig sa Diyos ay maging kasangkapan para sa pagpapaunlad ng iyong pananampalataya sa patuloy mong pagtanggap kay Jesucristo, hindi lamang tao totoong kasakasama ninyo, kasakasama nating taong totoo, kundi ang Diyos na totoo. Nakapiling natin sa pagsasabi ng mabuting balita kahapon, ako at ang Diyos ay iisa. Napakahirap itong tingnan sa larangan ng pagkatao ni Kristo lamang titingin na walang pananampalataya. Manampalataya ka, kumilala ka, tanggapin mo itong mga pahayag ng buhay pananalig ni Jesucristo sa Ama at ipakikita sa iyo ni Kristo na talagang ang kanilang pagsunod niya sa kalooban ng Ama ay dalisay. Ang pagsunod niya sa kalooban ng Ama, totoong-totoo, walang bahid, kasamaan, kasalanan, walang bahid na ano pamang ikasasama ng buhay ng mga taong nananampalataya, kundi tunay na makahulugan, tunay na may katapatan, at tunay na may bisa at kagandahan ang iyong itinatangi. Kalawa, pinapahayag sa ating mabuting balita ang mga taong nalilihis ng landas. Ang mga taong nawawalang saysay sa matuwid na pamumuhay. Ang mga taong makasalanan. Upang sabihin na ating Panginoong Kristo, hindi ko sila hahatulan. Parang ito'y nakaugnay sa darating na panahon na ipagsasakdal ang ating Panginoong Kristo dala ng kanyang pagkakasala. At ang sigaw ng mga tao, ipako sa krus, ipako sa krus. Ngayon pa man, sinasabi ng ating Panginoong Kristo, hindi ko kayo huhusgahan sa inyong mga
ginawang kabuktutan ng mga kasalanan. Sapagkat naparito ako, sasabihin ni Kristo, hindi upang husgahan kayo at parusahan kayo sa inyong mga kasalanang managawa, kundi upang kayo'y hanguin sa pagkakasala at kayo'y maligtas at pagkalooban kayo ng buhay na walang hanggan o buhay ng Diyos sa inyong pamumuhay, buhay ninyong sarili. Sa inyong bang buhay ay naroon ng Diyos? Sa inyo bang mga salita ay naroon ng Diyos? Sa iyo bang mga iniisip at ginagawa sa araw-araw? At sabihin mo, kapiling ko ang Diyos sa paggawa ko, sa pagtatrabaho ko, sa tuwing ako'y kumakain, ako'y natutulog, o ano man ang ginagawa ko upang sabihin, iyan ang ginawa ni Kristo. Makapiling natin ang Diyos sa buhay, sa tanang ating buhay, ano man ang ating pinagkakabalaan, ang Diyos ay kapiling natin. Kung gano'n, sino ang hahatol sa mga taong makasalanan, sa mga taong ay sumunod sa kalooban ng Diyos? Direktamente, sinasabi ng ating Jesucristo, hahatulan siya ng aking mga salita. Talingaga ang binitiwang salita ng ating Panginoon Jesucristo. Oo nga't alam na nila kung anong salita, alam nila kung anong kadalisayan, kahulugan ng salita ng Diyos. Alam din nila kung ano yung mga taliwas, salunga, at hindi karapat-dapat na kanilang mga ginagawa paglabag sa salitang kanilang tinanggap sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya ito yung nahuhusga sa kanila. Ito magiging pamantayan ng kanilang buhay sapagkat alam nila kung anong salita ng Diyos. At hindi na ito pinanghahawakan, hindi na ito tinatangi, kundi sa lunga sa mga salitang ito ay doon ka huhusgahan sapagkat alam mo na may mali kang ginawa laban sa salitang binitiwan sa iyo ng ating Panginoong Jesucristo. Naintindihan ba ito ng mga tao noong nakapanyang kapanahunan? Hindi naintindihan sapagkat ayaw nilang umunawa sa mga salita ni Kristo. Kaya walang dating sa kanila si Kristo sa kanyang mga salita. Pero na-develop, unti-unti na buksan ang puso't isipan ng mga tao habang lumilipas ang panahon, habang ipinapahayag ang kadakilaan ni Kristo sa kanyang pagkabayubay, sa pagpakasakit, sa kanyang kamatayan sa krus, alalong bagay sa kanyang muling pagkabuhay. Upang salita ni Kristo ay may bisa at kahulugan, may kapangyarihan sa mga tao para sumunod, hindi upang talikdan, hindi upang igalang, at hindi ipawalang bahala. Ang mga salitang binitiwan ni Kristo ay lalong nagtutumimo sa puso't isipan ng mga tao sa pagdating ng panahon. Sapat alam nila ng salitang ito ay bumubuhay. Ang salitang ito ay nagbibigay halaga at pagpapala sa mga taong tunay na nagbibigay kahulugan at pinatanggap ang salita ng Kristo. Sa badamuli nating mabuting balita ay pinapahayag ang sinasabi, lalong pinapahayag na ating Jesucristo na siya ang sinugo ng Ama. Ito'y malaking issue sa kanyang kapanahunan. Ano yung sabihin ng sinugo? Ipinadala, siya ang bumaba mula sa langit. Ano siya? Bumagsak mula sa langit. Ito yung mga side comments ng mga tao noong araw. Bakit? Ayaw natanggapin si Kristo eh. Kaya ang lahat ng kanyang sasabihin, ayaw na rin niya tanggapin. Ayaw nilang igalang ang mga sinasabi ni Kristo tungkol sa Ama at ayaw niyang buksan ang kanilang puso't isipan sa mga panukalang ipinapahayag ng ating Panginoong Kristo. Kay palay, sarado ang kanilang paunawa, sarado ang kanilang pandinig sa mga kaalaman tungkol sa buhay pananampalataya, particularly sa buhay ng Diyos sa kanilang piling. Pero di maialis sa ating Panginoong Kristo sapagkat hanggang sa krus, kanyang binabanggit ang Ama, Aba. Parang niyang binabanggit ang kadalisayan ng buhay ng Diyos sa Kanya na sa tanang Kanyang buhay ay ginanap niya sumunod sa kalooban ng Ama. Ito ang palaging tagubilin na ating Panginoong Kristo sa atin. Ito ang palagi natin binibigyan ng pagpapahalaga, katanungan. Ito bang ginagawa ko, pagsunod ko sa kalooban ng Ama?
Naayon ba ang Ama sa aking ginagawa, ang aking bang pag-uugali ay naayon sa kalooban ng Diyos? Upang sa gayon, sama-sama tayong diriyo ng banal na misa. Diyos ko, pakatulungan mo po kami, tulungan mo po ako upang anuman ang aking ganapin, ito'y pagsunod sa kalooban ng Ama. Ito nawang aking mga pinagkakaabalahan ay nagpapahayag ng Ama ay kapiling ko sa tuwina, 24/7. Ito bang aking sinasampalatayanan ay nagiging lalong matibay sapagkat ang Diyos ay nananahan sa akin at alam ko ang mga bagay na ito. Ako mismo na sa buhay ng kanyang mga salita ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Halina makapanalig at tayo dudulog sa Diyos na may kapakumbabaan sa mga nakikita natin kung paano tayo hinubog sa kanyang mga salita at sumusunod tayo sa kalooban ng Ama. Ang ating pong itutugon sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang Santo Papa at mga obispo naway patuloy na magpahayag ng mabuting balita na muling pagkabuhay ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng pamahalaan naway tularan ang habag at kabutihan ni Kristo, ni Jesus sa pangalaga sa maging kanyang pinakaabang kapatid. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa mga mamayanan na mga may hirap na bansa naway maakit na lumapit kay Jesus na naging isang dukha para sa ating kapakanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at mga may mabibigat na pasanin sa buhay naway makadama ng katangi-tanging pag-ibig at pangangalaga ng Diyos sa kanila sa pagitan ng pagmamalasakit na nagmumula sa kanilang mga pamilya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namayapang tapat sa Panginoon naway itaas sa walang hanggang kaligayahan sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic Advocate. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Digyan mo nawa itong aming mga pagdulog at hubugin kami sa tamang landas ng aming buhay panampalataya na may lakas, diwa at kahulugan ang mga salitang namumutawi sa bibig mo, Jesus. Bigyan mo kami ng tunay na pagtatangi sa buhay na ito at magpagkalooban ng katatagan sa panampalataya at hubugin sa pananalig upang sabihin kapiling ang Diyos sa tuwina. Kaya itong aming mapagdulog, ibig namin makamit sa buhay, ngayong aming pinapahayag o Ama sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Dios,
Manalangin kayo mga kapatid, upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ngayong ginugunitan namin sa Santa Catalina, tanggapin mo itong aming ginaganap na paghahaing nagdudulot kaligtasan upang kaming nakabatid sa kanyang natutuhang maalab ng pag-ibig ay makapagpasalamat sa iyo ng totohanan at masigasig sa pamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tuning ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesyas sa maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Siya'y talagang maasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay sa sangkatauhang namihasa sa pagkasalawahan. Ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamana namin sa pakikipagkapatid kay Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na sisiawit ng papuri sa iwalang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng malmati ang langit at lupa, Hosana, Hosana, sa kahit. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng Espiritu mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inibot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tagapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na bibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapi mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leo na aming Santo Papa, si Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, si San Jose na kanya dakilang kabiyak ng puso, at ang lahat ng mga apostol at mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos Amang makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal kaisa ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Dalisay ang pag-ibig ng Diyos at tayo'y pinagpahayagan niya ng kadakilaang taglay sa buhay nito sa kanyang patuloy na pagsubaybay at pagkalinga. Halina, ating awitin ang panalangin tinuro sa atin na ating Kristo ang manamin. Amin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan na dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbatian tayo at magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng salibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Tungayan natin ang ating Panginoong Kristo, ang dakilang pag-ibig ng Ama. Siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, mapalad na tinatawag sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami nawa iyong pagbigyang dito ay makapakinabang ng pag-iral kailanpaman sa aming pinagsaluhang piging na pangmakalangitan na tinanggap ni Santa Catalina para sa kanyang ikabubuhay kahit sa lupang ibabaw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumairin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang
Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo, taglay ang malakas na pananampalataya. Salamat sa Diyos. Susunod po natin ang pagtatanghal sa kabalbanalang sakramento sa altar bilang pagsamba pa rin at sa ating pagtatanod, kalakip ang ating panalangin. At sa bandang huli, ito rin na magbibindisyon sa atin bilang pagtatapos sa ating banal na gawain. Mga kapanalig bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Hesu Kristo na pinagbuklod sa isang tayo nag-ihod at sumamba sa Panginoong Hesu Kristo sa kabanalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Higit sa lahat ang ating mga may sakit at manakaratay sa banig ng karamdaman, ang manasapagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din, panalangin natin ang mga nanghihinaan sa kanilang pananampalataya, ang manakararanas na matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng kalooban. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng una ngayon at magpasa walang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal, na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman.
sa aming kahinaan. Tungayin mo po ng may kagandahang kalooban ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang manababalisa at nawawala ng pag-asa, ang manatatakot at nalulumbay, at ang may matinding suliraning taglay at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng kalooban upang mababatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Mananawa rito ang iyong mga anghel at banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng kalooban at mapayapang buhay. Amen. Panem de cielo, prestitisti ei. Omne clementum in sea bentem. Oremus. Deus, qui nobis sub sacramento mirabili, passiones tui memoriam reliquisti, tribue quesimus, ita nos corporis et sanguinis, tui sacra mysteria venerari, redemptiones tui fructum in nobis iuditor sensiamus, qui vives et reinas in saecula saeculorum. Amen.
ang banal na pagpupuri. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kaban-banalang puso. Purihin ang kanyang kamanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aaliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima. Purihin ang kalisinisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kanyang malhating pag-akyat sa langit. Purihin ang kanyang muwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birna at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Berhen at Ina. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel. Purihin si San Jose ang kanyang kalisinisang esposo. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,